Mga higala mga kaigsunan. So niya kagabi na doon nakitay kining importante kayo nga paggalantaw, no? Kining naisulat sa Ephesians 6:12, no? So mo pahayag ni Apostol Paul. So atong masayaran karon nga naaman di ay nakanato karon nagatubang man ay kita karon ug kining gubat, no? Daghan kayo wala masayod nga niining kapanahonan karon taud-taud na day nagatubang kita gubat. Pero wala lang nato kini mataligami. Okay, ato ni tunan karon, no? Sa Ephesians 6:12 nagaingon dito. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Okay, no? Muna nga, sumala pa, buti pa sabot sa maong unod sa maong kining basahon sa Ephesians, nagaingon nga ang tinuod nga kaaway dili ang tao, dili ang atong mga kahigalaan, dili ang atong mga amigo, kundili our real battle is spiritual, no? Ang yawa nagamit og mga temptasyon, deception, ug discouragement aron mapahalayo ta sa Dios. So, grabe ang kining armas nga gigamit sa yawa. Batok kanato. Sumuna nga kinahanglan ang matulog kita sa matag karon og niya. Okay. We know your enemy. Kinahanglan atong ilha ang imong kaaway. Matud pa sa unang Pedro, kung atong masahon ang unang Pedro 5:8, sige ingon dito niya. Be sober, vigilant, because your adversary, the devil, as roaring lion, walks about seeking whom has may devour. No? Buti pa sabot mga kaigsunan ko nga ang atong kaaway, no? Yun nga, be alert and watchful ang yawa sama sa nagngulog nga layon nga nangita og tawo nga iyang malimbungan ug mapukan. Kinahanglan magbantay ta sa atong hunahuna mga desisyon ug espirituhanon nga kinabuhi. So unsa ang iyang mga galamiton og himan sa yawa diri? Kining number 1 kining temptation, no? Tintalo niya ang mga katawhan sa pagbuhat og dili maayo. Deception, kining paglimbong, no? Malimbungan niya ang iyang mga katawhan. Grabe na nga armas ang iyang gigamit. Discouragement, i-discourage ka niya sa imong pagtuo ngadto sa Dios, no? Mapahilayo ka sa Dios. So muna usa sa iyang gigamit. Palinta. Pat on mo na miingon si Apostol Paul sa kaning libro Ephesians 6:11, miingon siya nga pat on the whole armor of God. No, but pasabot isulob ang tibuok hinagiban sa Dios. So ato puning tukion kung unsa kining mga armor, mga armas nato nga atong isulob, ipasulob ni Apostol Paul. Mingon siya, pat on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. No? Kini ba yung paglimbong sa mga dautan, no? Okay. God has provided spiritual protection, no?
ang atong depensa dili pinaagi sa kaugalingong kusog, kundi pinaagi sa hinagiban sa Dios. Sama kini nga mga hinagiban. Truth, kining pagka matinud-anon. Righteousness, kining pagkamaayo. Faith, pagtuo. Salvation, kining imong kaluwasan. Og the word of God, og kining pulong sa Dios. Usala sa mga armor of God, no? Ngayang ipasulob ni Apostol Paul diri sa ato. So, kung wala kini, dali tama mabiktima, no? Sa mga limbong sa kaaway. Okay, ang padayta. Resist the devil. Sukli o batuki ang yawa, no? Muna ingon ni Apostol Paul. Sa James 4:7, Santiago, gaingon, submit yourself therefore to God. Resist the devil and they will flee from you. No? Sige mo ya. Victory starts with submission to God. Submit man nato, no? Ato ang inyon to siya, submit yourself, no? Submit nato atong kaugalingon. Submission to God, no? Kung magpasakop ta sa Ginoo og musukol sa mga tentasyon og sala ang yawa mo pahawa, dili ta kinahanglan madlo kay ang gahom sa Dios labaw pa sa gahom sa kaway. Muna dili ta madlo, no? Kay wala kita gitagaan og espiritu sa kahadlok, kundi gitagaan kita og espiritu sa Dios alang sa pagkamatarong. Okay. Pray continually padayon sa pagampo. Usa na sa ato ang mga kuan o sa ato ang mga kining atong mga kining armor, no? Ato ang ginagiban. Pray continually padayon sa pagampo. Ephesians 6:18, mabasa na to dito nga, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Prayer is a spiritual weapon. Ang pagampo mao'y atong direct communication with God. Pinaagi sa pagampo, makadawata og kusog, giya, kalig-on, batok sa mga atake sa kaaway. No? So ato nang hinumduman, ha? Ug di na to kalimtan nga nagatubang ta og gubat karon spiritual warfare, no? Stand firm in Christ, magmalig-on diha kang Kristo, no? Kinabang mo barug ka nga lig-on, no? Dili mapukan ang imong pagtuo, dili mapukan ang imong pagsalig sa Dios, dili mapukan ang imong pagkamaayo, pagkamatarong. First Epistle of John 4, verse 4, nagaingon dito, greater is that is in you than he that is in the world. No? Believer has victory in Christ. Bisan adunay spiritual warfare karon, dili ta nag-inusara. Wala ta mag-inusara. Ang Ginoo ana kanato ug ang iyang gahom mas dako kaysa gahom ni Satanas. Therefore, kinahanglan magpabilin ta nga magmatinumanon og lig-on sa pagtuo. Spiritual warfare is real, no, today. Na, no? Atong atubang karon. But God has given us everything we need to overcome. Ang
kadaugan dili pinaagi sa atong kaugalingong kusog, kundi pinaagi sa pagtuo kang Kristo, pagampo ug pagsunod sa pulong sa Dios. In all these things we are more than conquerors through Him that love us. Ephesians 2 the Romans 8:37. Okay. So, nini nga kagabion mga kaigsunan mo, pasalamaton kay kudako, no? Nga bisan pa man nga kining dili kayo kuan ang atong panglawas karon, no? Marang medyo na patay kuan. Tungod sa ato ang tempo karon. Apan nagpasalamat ako nga bisan pa taliwala na nakahimog gyapon kita og kuan kining pag live video karon, nakashare gyapon kita kaninyo ug niining nga bahina, niining kagabion na nahibaw na to nga nagatubang dai kita og gubat karon, no? Kining spiritual warfare. So di nato nakalimtan ang pag-ampo sa makanunayon aron kita magmalig-on nga tinahasan sa mga kining pag-overcome sa mga makasasala. So, maayong gabi ug God bless kanatong tanan.